Magandang umaga po sa ating lahat. So, batiin niyo naman po yung mga katabi at nasa likod natin. Para naman po sa ating verse ngayong umaga, Psalms 55, verse 22, Cast the burden upon the Lord, and He shall sustain thee, He shall never suffer the righteous to be moved. Sabayan niyo po kaming umawit para kay Lord. Let's sing po and worship for the Lord. I'm trading my sorrows and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Sickness, I'm trading my pain, and I'm laying it down for the joy of the Lord. 'Cause we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. 'Cause we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows and I'm trading my shame, and I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying it down for the joy of the Lord. 'Cause we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. 'Cause we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, the joy comes with the morning. I'm trading my sorrows and I'm trading my shame, and I'm laying it down for the joy of the Lord. 'Cause we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. 'Cause we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. 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 Thank you po. Let's continue po to feel the presence of the Lord.
before me, the world behind me. No turning back, 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 no turning back. Let's still continuously praise the Lord po. Feel the presence of God. Now, let's pray po. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong umaga na ibinigay niyo po sa amin ngayon. Pagpalain niyo po kami, Lord. Gabayan niyo po kami ngayong araw. Sa lesson po na may intindihan namin ngayon, naway, yun po yung hinahanap namin. Yun po yung kailangan namin ngayon. Kagaya po ng kanta namin kanina, Lord. Yes, Lord, we will still continuously praise you and be with you. And kagaya rin po ng kanta kanina, you are enough for us. You are more than enough for us. And there is no turning back. Maraming salamat po. Kagaya po, huwag niyo pong hayaan na magkaroon po ng mga problema sa technical po o kahit ano pong problema ngayong umaga. Gabayan niyo po kami. Maraming salamat po. In Jesus' name, let us all say, Amen po. Once again, good morning, church! I know po lahat tayo ay na-bless sa praise and worship natin kanina, and let us all praise God because of that. Pwede na po tayo umupo. Pasensya na po. I know po, confused po kayong lahat. Bakit po mga next gen yung tumugtog kanina at ngayon din po ang nagsasalita ay next gen din. Pero hindi ba kayo magtataka kung ang preacher natin ngayong umaga ay next gen din? Hindi ko na po patatagalin pa. It is my greatest honor to introduce our preacher for today's service, a 9-year-old and a grade 4 student, which makes him the youngest preacher in the Kingdom Ministries history, described as a kind young boy at kuyang-kuya sa kanyang mga kapatid. Let us all welcome the eldest son of Pastor Josh Garcia and Pastora S.P. Garcia, our preacher for today's service, and si Joas Sayat Garcia. Nice eat. Magandang umaga po. Tapos ano sasabihin ko? Ang topic po natin ay thriving in God's care. Ang verse po natin ay Philippians 4 verse 9. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Blessed morning, everyone. Magandang umaga po. Ako po si EJ Garcia, ang inyong guest speaker sa araw na ito. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po ay patuloy ninyo kaming samahan at gabayan, lalo na po ako na magsasalita. Kayo po ang magbibigay ng understanding at peace sa bawat isa nandito. Sana po ay mabigyan namin kayo ng glory sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Bago po tayo magsimula, i-check nga po natin ang mga ilalim ng ating upuan. May nakatigit po ba? Wala na. Isa-isahin nga po natin. Magsisimula po ako dito sa kaliwa ko. Pakisabi po ang mga nakasulat.
pala. Okay? Tapos ito po, si, wala na po? Wala na? Tama po ang mga sinabi niyo. Ang mga iyan ay mga kagamitan na ginagamit ng mga farmers, gardeners at mga nagtatanim ng mga ng binhi, halaman o mga pananim. Ito ay ginagamit nila para maalagaan ang mga halamang itinatanim. Kasi po, di ba, ang mga halaman kapag pinabayaan lang at hindi inalagaan, baka magkasakit at magkapeste. Di na ito lalaki o kaya hindi na magkakabunga. At sa bandang huli ay mamamatay na lang. Hindi na mapapakinabangan. Sayang ang pagod sa pagtatanim, kaya naman ang mga nagtatanim, ang mga gardeners ay kinakailangan mag-alaga at magbantay ng maayos sa mga halaman. At alam niyo po ba na si Lord ay para ding gardener, pero hindi lang halaman ang inaalagaan ni Lord. Dahil tayo mismo ang inaalagaan niya. Sa araw na ito, ire-remind ko po tayong lahat sa pagmamahal at pag-aalaga sa atin ni Lord. Sabay-sabay po nating basahin sa Filipos 4 verse 19. Tutuloy ko na. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig pong sabihin na ating binasa sa Bible, alam ni Lord lahat kung ano ang mga kailangan natin at kahit anong mangyari, siya ang magpro-provide nito. Ito po ang mga dapat natin tandaan. Number 1, God gives us what we need. Number 1, God gives us what we need. Tapos, ano po ba ang mga kailangan ng halaman para mabuhay? Sino po sasagot? Ha? Tubig. Tama po ang sinabi nyo. Ang gardener, nagbibigay ng water, nagdidilig ng halaman para lumaki ang halaman katulad ni Lord. Nagpro-provide siya ng the best para sa atin, para mag-grow din tayo. Ano ba ang ibinibigay ni Lord sa atin? He gives food or pagkain, family, friends, lahat ng kailangan natin. Tandaan, ibibigay niya ang pangangailangan natin para mabuhay. Iba po ito sa kung ano lang ang gusto natin. Si Lord, ang focus niya ay ang needs o pangangailangan kaysa sa wants o sa gusto lang natin. Tulad ng mga magulang natin, kung ano ang kailangan natin, yon ang ibinibigay nila. Kasi kapag ang gusto lang natin ang nasunod, baka mapahamak tayo. Ito po ay example. Kunwari, sa umaga, pagising, di ba po, kailangan natin mag-breakfast. Paano pag sabihin ko kay Daddy, gusto ko ng ice cream? Malamang ang sasabihin ni Daddy,
Hindi pwede. Masyado pang maaga. Itong itlog ang kakainin mo. Ano po kaya ang mangyayari kung ice cream nga ang ibinigay ni Daddy sa akin? Sino po sasagot ulit? Sasagutan. Ha? Ano po? Ano po? O di ba? May mga bagay talaga na kahit gusto natin, di naman talaga dapat basta na lang ibigay kasi baka mapahamak tayo. Isa pang example, kahit na masarap naman talaga ang ice cream, di naman talaga yun ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay yung masustansyang pagkain at dahil mahal ako ng aking magulang, tulad ni Lord, yung mabuti talaga sa akin ang ibibigay niya at baka sumakit pa tiyan ko sa ice cream kapag kumain ako nito sa umaga. Pangalawang dapat natin tandaan. Number 2, God strengthens us. Ang gardener minsan gumagamit ng pruning shears o gunting para putulin yung mga branches na weak o mahina, or yung tuyot na sanga para mas maging maganda ang tubo ng halaman. At alam niyo ba si Lord, tulad ng gardener, may pinuprune o tinatanggal din sa ating buhay para hindi tayo humina at para tayo ay mas lumakas at tumatag sa pananampalataya o faith. Siguro pag kinumpra natin ang pruning o pagtatanggal ng hindi magandang pagtutubo ng halaman ay inahalin tulad natin ito sa ating buhay. Para itong pag pinapalo tayo ng parents natin, pag tayo ay may hindi magandang ugali. Kasi pag hinayaan lang tayo ng parents natin sa mga mali nating gawa, lalaki tayo may mahinang karakter. Kaya naman, pag tayo ay pinuprune, kapag pakiramdam natin ay sad at mahirap ang buhay, si Lord ang ating lakas. When life feels hard, God is our strength. Ayon sa Philippians 4:13. Siya ang nagbibigay ng pag-ibig at siya ang nagbibigay ng purpose sa ating mga buhay. In conclusion, God takes care of us in so many ways. He gives us what we need, make us strong, and shows us the way, and gives us life through Jesus. And just like a gardener, kailangan nating hayaan si Lord na alagaan tayo at manguna sa ating buhay para mag-grow according to His will. Yun lang po. Sana may natutunan po tayong lahat. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Sa mga hindi nakakakilala, ako po si Catherine R. Concepcion po. Sa ating pong pinag-aralan ngayong umaga tungkol sa thriving in God's care, nais ko lang muling ipaalala o ulitin ang 4 na mahalagang puntos na ibinahagi ni EJ. Ang unang puntos ay ang God give us what we need. Tinutukoy sa Philippians 4 verse 19 na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi lamang material, kundi pati na rin ang ating espiritual na pangangailangan. Ang pangalawang puntos naman ay God strengthen us.
Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas sa mga panahon ng pagsubok. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya sa bawat hakbang ng ating buhay. At ang pangatlo naman ay ang God guide us. Ang Diyos ang ating gabay. Sa Kanya natutunan natin kung paano magdesisyon at lumakad sa tamang landas. At ang panghuli ay ang Jesus gives us life. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tunay na buhay. Sa Kanya, natatamo natin ang kasiyahan at kapayapaan na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Na-bless po ba tayo sa message na ibinahagi sa atin ni EJ? Amen. Naway magbigay po ito ng inspirasyon sa atin na mas pagtibayin pa ang ating pananampalataya at magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Doon po sa last point, sa Jesus gives us life, baka curious po kayo at gusto nyo pong maranasan na kasama ang Diyos sa inyong buhay at hindi nyo pa po alam kung saan magsisimula, maaari ko po kayong matulungan sa simpleng paraan na ito. Ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pananalangin. Maaari po ba tayong tumayo? Sundan po ninyo ang aking panalangin kahit po sa isipan lamang. Tulad ng itinuturo sa amin sa Sunday School tuwing mananalangin, uloy nakatungo, matay nakapikit, kamay nakatiklop at hindi malikot. Panginoon, inaamin ko pong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagpapatawad. Naniniwala po ako na si Kristo'y namatay sa krus para sa akin bilang kabayaran sa aking kasalanan. Nakahanda po akong tumalikod sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan ko po kita, Panginoong Jesus, na pumasok sa aking puso at buhay bilang sariling tagapagligtas. Nakahanda po ako, Panginoon, na sumunod sa iyo bilang Panginoon sa aking buhay. Sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, Amen. Tinatawagan ko po si Precious para po sa offering. Ikaw ba offering? Sino? Ngayon, dumako naman po tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offerings. Let's take this moment to offer our tithes with open and generous hearts for our Heavenly Father. Ang kanyang pagpapala ay hindi nauubos at kanyang pinaparami ang ating binibigay upang maging pagpapala sa iba. I'm trading my sorrows and I'm trading my shame and
sa langit, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa inalay po ng bawat isa at salamat din po sa buhay nila at nawa po na ipagpala niyo po kami at ang mga handog na ito, palaguin mo ito at maging gamitin niyo po ito sa pagpapalaganap sa iyong kaharian. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating announcements, tithes and offerings can be sent through PPI account, Metrobank, and GCash through Ms. Christine Joy Pasion. Then, our worship service every Sundays po at 9:30 a.m. Prayer and intercession every Saturdays din po at 9 a.m. Please like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Kingdom Ministries Facebook page, Instagram, Spotify podcast, and TikTok. Truth Seekers Group or TSG, kaligtasan lessons right after the service. Ito naman po special announcement for Church Transpo, Agatha, next Sunday po. And pick-up points po is 8:40 a.m. silang from Ate Yoli's house, 8:55 a.m. Biga, sa SK din, then 9:10 a.m. Bukal. Yun po. Siyempre, hindi pa po natatapos doon yung mga pasabog natin ngayong umaga. If hindi nyo po alam, ngayon po October ay we are celebrating our Pastor Appreciation Month. As for today po, of course, hindi natin palalagpasin ang buwan na ito na hindi natin ay paparamdam sa ating pastor that we appreciate him. We would love to show our appreciation to our own pastor. So may I please ask everyone's cooperation and may we please all shout, "Thank you, Pastor." Okay? I will count 1 to 3 po and sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Thank you, Pastor! Yan po. As we celebrate po, we would like to honor our hardworking and passionate pastor, Pastor Joash Garcia. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. May sasabihin ba ako? O, meron bang gagawin? Yan. Okay, sige, sige. Si Precious na bahala. Ayun po. Kasama ng 7 si Precious. Thank you, Lord. Yun po, masyado lang po na-excite kanina. But may I please ask for Pastora SP's presence po dito sa harap para ibigay po ang ating gift kay Pastor Jo. Wow. Napakadaming nakalagay. Explain ba yan? Para sa'yo. Isa-isain ko ba? Ayan, dahil may ka magkape. Ayan, green tea, pampahaba ng buhay. Ayan. Salamat, ayan. Pero bago ka magsalita, magpapasalamat muna ako sa Lord, sa buhay mo. Alam niyo po ba, matinding galit na ang nararamdaman sa akin ni Pastor Joe. Kasi kahapon, hindi ko na alam paano ako magdadahilan sa kanya. Dahil nga, ako po yung leader today. And yun nga, syempre kailangan, wala siyang kaalam-alam. Nagagalit siya sa akin kagabi kasi talagang pagod na ako sa work. Galing kasi ako sa work. Sabi, basta naiinis na siya sa akin dahil hindi kami nag-practice. Tapos nagmamadali kami mag-practice today. Wala siyang kaalam-alam na ang magpe-praise and worship ay ang Gen Z. At si EJ, siya yung magpe-preach. Si EJ, sa bahay, nakakatuwa kasi pinakikita niya sa akin yung preaching niya. Tapos bubulungan kami,
nasa baba, nasan si daddy? Nasan si daddy? Gano'n lang gano'n. Talagang inaano namin na baka kasi makita yung kopya. Wag mo ipapakita kay daddy. Makita niya. Pero salamat sa Panginoon dahil yun din, magandang balita. Dahil bago nag-preach po si EJ today, kagabi ay nireceive niya si Jesus bilang Lord and Savior. Salamat sa Panginoon dahil na-impress ng Lord na bago siya dapat mag-preach, alam niya kung ano yung anong relationship na dapat kay Lord at naunawaan niya yon. Salamat sa Panginoon. Pero salamat, Pastor Joash, dahil bagamat ang buhay ay hindi ganong kadali, ang mundo ay maraming pagsubok sa pamilya, ikaw bilang pastor, bilang asawa, bilang manggagawa ng Panginoon. Alam kong may mga, ayoko umiyak eh, alam kong may mga bigatin ka sa puso mo, pero salamat sa Panginoon kasi pinapatatag ka ng Lord. Si Lord yung nagpapatatag sa'yo. Bagamat sa amin kasing dalawa, napaka-strong personality ko. Pero salamat sa Panginoon dahil meron akong asawa na dinidisciple ako. Yan. Salamat sa Lord sa buhay mo, sa pagiging matatag na haligi ng tahanan. Salamat sa pagsunod mo sa Panginoon dahil nakakatayo tayo ngayon dahil sa grasya lang ng Lord. Amen. Naririto tayo simula nang nagpaalam siya sa akin na magiging pastor siya bago kami ikasal. Kailan yun? 2013. 2013. Bilangin nyo na lang po kung ilang taon na. Nandoon yung talagang grasya ng Panginoon. Ang yaman kasi hindi sa material na bagay eh. Ang yaman ay yung meron kang Panginoon sa buhay. Salamat sa Panginoon dahil itong aking asawa ay sumusunod sa Lord. I'm very proud of you. Kahit sa tingin mo, hindi ako proud. Proud ako sa'yo. Kasi po nurse siya in profession, nurse. Pero hindi mahalaga na hindi mo nilakaran yung pagiging nurse. Dahil kung hindi ka sumunod sa Panginoon, paano na kami? Ako, paano si EJ, si Chambe, at si Eliana. Nandoon yung saya, nandoon yung pagsagot ng Panginoon sa lahat ng panalangin natin dahil sumunod ka sa Lord. Salamat sa Panginoon dahil tuloy-tuloy talaga at alam kong marami pang gagawin ng Panginoon sa buhay mo, hindi lang sa pamilya natin, maging sa church na ito. Nakikita mo ba ang lahat ng taong nandito at maging yung mga nasa online? Salamat sa Panginoon dahil yan sa pagpapatuloy mo sa Panginoon. Kaya pagpalain ka pa ng Lord. I love you, Daddy. I love you too. Sir Matt? Sound. Na-surprise ka ba o nainis ka? Bakit? Grabe, na-surprise na talaga ako. Para tayo nag-usap sa radyo dito sa ano. Okay. Mga kapatid, alam niyo po, napakahalaga na ino-honor at ina-appreciate natin ng ating pastor. Amen po ba? Actually, hindi ho ito dapat mangyari once a year. Amen ba? Dapat ina-appreciate natin yung ating mga lingkod ng Panginoon every single day of our lives at every time na ma-encounter natin sila. Amen? Alam niyo po, kami ni Pastor Joe ay, alam naman ng lahat, magkababata kami. Pero ang gusto ko sabihin dito, na-bless ba kayo sa mga bata kanina? Na-bless ba? Ako sobra ako na-bless eh. Naluluha-luha nga ako sa likod. Di ko nga alam kung bakit eh. Pero naluluha ako sa likod. Siguro kasi, kami ni Pastor Joe, nung edad na yon, tumutugtog naman na kami. Matagal na kami tumutugtog. Pero kahit sa hinagap, hindi namin kahit kailan pinag-usapan na pre, ikaw magiging sunod na pastor. Hindi. Kasi dati naman, tumutugtog lang kami para magpasikat. yun lang ang goal namin dati. Magpa-cute, gano'n. Dati kasi may may kwento ko lang. Meron kasi dating saturation silang na tinatawag. Under yan ng Ministerial Council of Silang. So yung banda namin, yung praise and worship, umikot kami sa mga barangay. Kasama namin si Pastor Molo. Pero kaya lang kami pumunta doon kasi naghahanap kami ng doon habang tumutugtog pa. Maganda ba rito? High school kami noon, high school. Pero wala sa hinagap namin nung time na yon na magpapastor siya.
Nung kinausap kaming mag-asawa ni Pastor Molo at ni Pastora Vicky, sa akin, sa puso ko, malinaw sa akin, hindi talaga ako magpapastor. Kaya ako napapansin nyo, hindi ako talaga kahit kailan nagpapatawag ng pastor. Dahil hindi po ako talaga, hindi po pagpapastor yung calling ko eh. Ang calling ko po talaga ay pag-aartista. Na- Baka naman, yung mga ano, nag-aantay lang ako ng break eh. Hindi, joke lang. Malinaw po sa akin na ako po'y teacher. Yun po yung role ko eh. Teacher po ako talaga. At si Pastor, malinaw sa kanya yung calling niya kasi hindi pa naman sila magkasawa ni Pastor SP. Alam niya na yon sa sarili niya. So, gusto kong i-extend yung appreciation natin kay Pastor Joash. Dahil tinanggap niya yung malaking role. Malaki po yung role ng pagpapastor. At isa po sa rason, ako po, lagi ko po itong inaamin sa lahat. Isa sa role na hindi ko kayang gawin, puntahan kayo sa bahay nyo pag may sakit kayo, pag nasa ospital kayo, pag may patay kayo. Hindi ko ho kayang gawin yun. Hindi ko kaya dahil siguro sa schedule o sa puso ko, hindi ko kaya. Pero yung part na nag-aalaga siya sa inyo pagka meron kayong pinapahinihingi panalangin, pinupuntahan kayo sa mga bahay nyo. Napakahirap pong gawin yun. At nakita ko rin po kasi yun sa buhay ni Pastor Molo. At para tanggapin mo yon ay napakatinding challenge, matinding step siya sa buhay. No? Sa career, sa buhay personal, sa buhay professional. Mahirap yung ginawa ni Pastor. Dahil doon sa mga bago po sa atin, baka po hindi ninyo alam, si Pastor Joe ay lisensyadong nurse po yan. No? Licensed nurse po yan. Kung tutuusin, pwedeng nag-abroad sila, mayaman sila, nasa ibang bansa, pero nandito sila at naglilingkod sila sa atin. So, Pasjo, tanggapin mo itong kaunting na pag-ambag-ambagan ng church. Yan. Yan ay 3 million Korean won. Sayang. 3 million Korean. Ay, si Alexis na dito. Alam niyo, 3 million Korean won. Anyway. Thank you. Pero ito ay pinag-ambagan ng kung sino-sino. Alam niyo na ho kung sino kayo. Mula sa mga young adults hanggang sa ating mga seniors ay nagkaroon ng parang special love gift, special offering para dito. So dahil yan ay simpleng appreciation natin sa inyo. I'm sure di mo naman yung gagastos sa sarili mo, sa buong pamilya. So enjoy niyo yan. Di ko alam kung anong plano niyo, pero enjoy niyo yan. So hinihiling ko ang bawat isa na tumayo at i-extend po natin yung ating appreciation kay Pastor Joash sa pamamagitan ng personal na prayer muna. Personal prayer muna. I'm sure, one way or another, si Pastor Joe may engagement, interaction, encounter po kayo. Yung kayo lang dalawa, yung kinamusta niya kayo, yun po yung hindi ko kayang gawin eh, yung iisa-isahin kayo na, gano'n. Pastor Joe, I'm sure meron siyang perhaps a few minutes or perhaps half day or an entire day na kayo nagkaroon ng engagement. Hinihiling ko po kayo na bigyan ko po kayo ng time. Mga siguro 30 seconds to 1 minute. Pag-pray po natin, let's have a quiet time. Let's pray for Pastor Joash. And then I will pray for him and the entire family. Hinihiling ko po sa stage si Pastora SP, si Junior Pastor EJ, at si Chambe, si Ezra.
akyat po dito. Ay, sige po. Pakitawag na lang po para maipag-pray yung buong pamilya. Abang inaantay po natin sila, siguro gusto ko lang po i-encourage yung bawat isa na kung nakita niyo po kanina yung ating mga next generation na praise and worship, masaya po yung puso namin na nakikita sila. At kung kayo po o ang inyo pong mga anak o pamangkin ay merong pagnanais na maging part ng praise and worship team, iniimbitahan po namin kayo na every Saturday po around 4, 5 p.m. Nandito lang po sila. Nagpa-practice po sila. So matagal na po silang nagpa-practice. Ito pong kantang to, almost 1 month nilang, ayan, EJ, at saka Chambe, almost 1 month nilang pinractice. Kaya ako masaya ako dahil malayong-malayo na yung naabot nila 2 years ago nung nagsimula kami. Ayan. So, welcome po ang lahat. Ano po, kanina natuwa ako dun sa 4 na Chuwariwap girls ni na... Hindi, nakakatuwa eh, no? Ayun pa po, moving forward, no? Kung medyo, wala kasi tayong mic eh. Kaya, sayang. Pero pag nagka-budget tayo, makikita nyo gumaganon-ganon na rin sila. Yung sabay Chuwariwap, no? Pero natutuwa ako dun sa 4 na mga, ano yun eh, mga Bukal girls sila eh, no? Mga taga rito ba sila, Ate Bane? Mga taga rito sila, no? Sa Bukal. So, nabe-bless ako sa kanila kanina kasi talagang may ano sila eh, may choreography. Nakakatuwa, di ba? Hindi na kaya ni na Ate Jen yun eh. Yung... Hindi, kaya pa ni Ate Jen yun. Pero nakakatuwang makakita ng next generation. Mga kapatid, ang church natin ay, lalo na sa atin, tayo mga may edad, sa atin ito ay para sa ikag-glorify ng Panginoon. Pero kailangan i-ready natin yung ating susunod na generation. So yung susunod na generation, welcome na welcome po kayong sumama. Okay, i-extend po natin ang ating mga kamay sa pamilya ng ating Pastor Joash. Let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay ni Pastor Joash, ni Pastora SP at ng kanilang buong pamilya. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga pagpapalang natatanggap na nagmumula sa iyo every single day of their lives. Salamat din po, Lord, dahil kayo po, Panginoon, ang patuloy na nagbe-bless at nangunguna sa kanilang mga pangangailangan every day, mula sa kanilang physical na pangangailangan, sa kanilang emotional na pangangailangan, at higit sa lahat sa kanilang spiritual na pangangailangan. Lord, we ask for your continuous blessing, guidance to pour out sa buhay ni Pastor Joash, sa kanya pong paglilid sa aming church. Malaking responsibilidad, Panginoon, yung inilagay mo sa kanyang balikat. Subalit, Panginoon, naniniwala at nagtitiwala kami na dahil ikaw ang nagbigay sa kanya nito, ikaw rin, Panginoon, ang magbibigay ng guidance sa kanya, ng wisdom sa kanya pong paglilid sa aming church. And we pray, Lord, na sa mga anak nila, Panginoon, kay EJ, kay Ezra, at kay Yana, we pray, Lord, na bigyan mo sila ng malusog na pangangatawan, ng matalinong pag-iisip, at mabuting puso. And we pray, Lord, na as they grow up, makita ng mga friends nila, classmates, kapitbahay, yung liwanag ng iyong salita sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagpapatatag sa kanila at sa pagbe-bless sa kanila. And we pray also, Lord, dun sa mga iba pang kabataan na nandito sa aming church. Mula dun sa mga batang nagsa-Sunday school hanggang sa mga teenagers namin, Lord. We pray, Lord, na ikaw ang patuloy na maghanda sa kanilang mga puso. At bigyan mo rin kami, Lord, ng puso na nagnanais na i-bless at i-guide sila, Panginoon. Lord, sa inyo po namin ipinagkakatiwala at itinataas ang lahat. Dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw ang nagtatag at nagpapatatag ng church na ito. And we continue to thank you, Lord, sa buhay ng aming Pastor Joash. And you continue to give him wisdom and guidance as we continue to move sa mga susunod pang mga panahon dito sa aming church at sa patuloy na paglago ng aming church. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Marami pong salamat. We lift up everything to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo. At meron pong hinanda ang events team sa pangunguna ni Ate Vanessa. By the way, bago po natin ito panoorin, gusto ko lang pong i-acknowledge
si Ate Vanessa. Palakpakan naman natin si Ate Vanessa. Si Kuya Rimar, yung asawa ni Ate Vanessa. Ayan, at sina Pastora Jaffa na nagtulong-tulong dun sa paggawa. At si Sir Topper, no? Si Kuya Topper na lead sa ating mga kabataan. Sila po yung nagtulong-tulong para mabuo yung ating lesson. So bago po tayo magtuloy, ay atin pong panoorin ito pong video na inihanda ng ating events team. So yun po, thank you po, Pastor Joss, sa lahat po. That concludes the presentation. Yun po. Tapos na po ang mga pasabog at pakagulo ngayong umaga. Kaya po, now po, the stage is yours po ulit, Pastor Joss. Thank you sa inyong preparation. Napaka-laking impact po ito sa akin, sa family. Itong ginagawa ninyong pagbibigay sa akin ng encouragement, motivation, at somehow you provide na needs sa finances. And kung ano pa po ang naibigay ninyo, may the Lord bless you. More than doon sa naambag mo. No? So, mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil, tayo ay family dito. Hindi man ako may edad na, pero salamat sa Lord dahil bilang ama ng church na ito ay naandun yung honor at respect nyo sa akin. And that's how yung body ni Christ, yung church natin ay lalo pang ibibless. Because when there is respect in the church, it means yung growth natin ay magpapatuloy. Kasi alam niyo mga kapatid, diretsuin ko na ba? Para sa ating Lord's Supper, no? Kasi alam niyo mga kapatid, sa Panginoon, meron siyang, ang Diyos natin meron siyang 3 persona, tama ba? So yung 3 persona ng Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are always in the mood ng unity, respect, and also, ang ating Diyos ay gumagawa, they move in one. No? Kaya ang body of Christ, ang katawan ni Kristo kailangan ganun din. Kailangan nandun yung unity and respect for each other. Ang God the Father, siya ang nag-govern over all. Tama ba? And yung God the Son, which is same level, hindi po maliit o mas mababa po ang God the Son, si Jesus. Pareho lang sila. But, si Jesus, ina-acknowledge niya yung authority ng God the Father. Amen po ba? And also the Holy Spirit. The Holy Spirit, the same God, my power, my authority, pero naandun yung pagtulong niya kay Jesus when Jesus doing His ministry sa mundo. Tama po ba? So it means mga kapatid, kay Kristo, sa Panginoon talaga, mahalaga po yung unity
mahalaga yung respect, mahalaga yung pagpapasako. Amen po ba? Kaya nag-grow. Kaya sa atin po dito, talaga mag-grow po tayo in our spiritual life and also mag-grow tayo because marami itatouch ng Panginoon sa atin. Now, napakaganda po ng ating, kumbaga sa ating service ngayon ay kakaiba. Ako talaga po personally ay nagulat. Kasi marami ako sinasabi kay Ate May, marami akong tinatanong ko kung Jensil ba ngayon ay tutugtog. Ewan, hindi nila malaman. Ayaw siguro na sabihin sa akin. So, basta ganon. Pero alam niyo po mga kapatid, ang pinaka-main purpose po ng buhay natin talaga ay to seek God, to pursue God. No, ang main purpose po natin ay to serve God. Kaya salamat po sa mga Jensil na ating mga kapatid, na bata pa lang, at yung medyo siguro ditong tatlong dalagita, ewan ko kung 10 years old na yung isa. Pero gagamitin ng Panginoon siya. What I mean mga kapatid, ngayon pa lang, itong mga bata na ito, they are pursuing God. They are seeking God and they are serving God. Yan po yung purpose ng buhay natin. Wala po ibang purpose ang buhay natin. Kasi again, lagi ko po sinasabi sa inyo sa unahan na ito, hindi po mababaw ang pagkalika sa iyo ng Diyos. Kung ang pagkalika sa iyo ng Diyos ay yumaman, kung ang pagkalika sa iyo ng Diyos ay maging masaya lang sa mundong ito, ang babaw ng Diyos. Tama ba? Kasi alam naman natin, ang kayamanan hindi mo madadala sa langit. Ang kaligayahan matatapos. Tama po ba? Lahat ng bagay na ito ay mapaparam, ang salita ng Diyos ay magre-remain. It means, ang Diyos ay magre-remain. So, ibig sabihin, ang purpose ng buhay talaga ay for eternal. Ibig sabihin, meron po tayong ginagawa na mga bagay na hindi panglupa lang, kundi panlangit din. Amen po ba? Kaya ito mga kapatid, sa ating paggunita ng ating Lord's Supper, lagi po natin iniisip at sineselebrate na meron Diyos na umabot sa atin. Amen po ba? May Diyos na, alam niyo po, may Diyos na naghanap sa atin. Remember yung story about 99 sheep. Iniwan ng Diyos para hanapin ang iisa. So God is seeking us, God is searching us, pursuing us. No? Ibig sabihin, importante ka kay Lord. Amen po ba? Kaya nga sinabi dito sa John 3:17, itong verse na ito, kasunod lang ito ng pinaka-famous na verse. Ano yung famous na verse? John 3:16. John 3:17, sabi dito, "For God did not send His Son into the world that He might judge the world, but that the world might be saved through Him." So tayo mga kapatid, salamat sa Diyos. Mahal ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, lahat tayo. Lahat ng, lahat ng makasalanan, mahal ng Diyos. Lahat tayo minahal ng Diyos, lahat tayo importante sa Diyos, kaya salamat dahil siya, pinadala niya ang kanyang anak, hinanap ang nag-iisang makasalanan, pariwara, tama po ba? And then, hinanap ka, not to condemn you, not to judge you. Ano yung condemnation? Yung sisihin ka, no? Yung parang sasabihin sa iyo na makasalanan ka naman, dapat sa iyo sa impyerno eh. No, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, to save you, not to judge you. Amen po ba? Kaya sa atin po, wala po tayong nire-recognize sa ibang Diyos. Wala po tayong sa ating church, wala po tayo dito na salvation na iba. Always kay Jesus. Always sa Kanya ang direction ng ating faith. Always ang ating salvation ay kay Jesus. Ibig sabihin ganito, kung si God the Father sinend si Jesus para tayo ma-save, kung si God the Father, minahal tayo, doon sa expression ng pagmamahal niya, merong application, which is Jesus.
No? So, ibig sabihin, kung si God the Father, si Jesus lang ang pinatutungkulan palagi. Hindi religion. Hindi kung anumang mga parang self-righteousness. Yung parang, ako mabait akong tao, malamang ako pupunta ng langit. Ako, miyembro ko ng ganitong iglesia, miyembro ko ng ganitong simbahan, ako pupunta ko ng langit. No. Kapag hindi ka naka-isa kay Kristo, wala kang salvation, wala kang assurance, wala kang forgiveness. That's it. That's the standard of God. Pero salamat sa Diyos, again, pinursu niya tayo. Sinik niya tayo. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Now, ang lahat ng nakilala si Kristo, merong tawag doon na divine intervention. Amen po ba? O, ano yung sitwasyon ng divine intervention? Naimbitahan ka pumunta sa school, tapos may Bible study doon, naka-join ka, meron doon nagsishare about Jesus, tumanggap pa kay Jesus. That's divine intervention. Bakit? Pwede ka naman hindi pumunta ng school, pwede ka naman hindi pumunta doon sa gathering na yon, pero bakit ka pumunta? Kasi ang Diyos, anong ginagawa sa iyo? Nilalapit ka sa Kanya. Pwede ka naman hindi pumunta sa church na ito. Pumunta na lang ng any gathering, pumunta ng mall, pero bakit ka na sa church na ito? May divine intervention. Ano? Nilalapit ka ng Diyos sa Kanya. So, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos, gusto kang maligtas ng Diyos. That's why, ang ating honor, love, respect, ay na kay Jesus. Amen po ba? So, pinursu tayo ng Diyos. Dapat din ba lahat ng tumanggap kay Lord, ipupursu din siya? Dapat ba lahat ng tumanggap kay Jesus ay isisik ba siya? Ang relationship po ba ay mutual? Tanong ko po mga kapatid, ang relationship po ba ay mutual? Pag sinabi mutual, mamahalin kita, mamahalin mo ko. Ganun po ba ang mutual? Ganun po ba ang dapat na relationship? Amen. Bakit? Kasi kung ako lang nagmamahal at hindi ako mahal, hindi kami pareho. Hindi kami mutual. Magkaiba yung aming damdamin, hindi yan relationship. Bagamat relationship yan, pero hindi magandang relationship yun. Tama po ba? So, ibig sabihin mga kapatid, tayo, ito dapat natin gawin. Sa James 4:8, ang sabi diyan sa James, tama po ba? James 4:8. Sabi po diyan, basahin po natin. Draw near to God, and He will cleanse your hands, sinners, and purify your hearts. So, ibig sabihin mga kapatid, pag ang Diyos, nilapit ka sa Kanya, tinanggap mo siya, the next thing ay, anong gagawin mo? You draw near to Him. Amen po ba? Magpapatuloy ka. John 15, sabi doon, remain in me. Nakuha natin mga kapatid? Ano ang ibig sabihin nun? Kung si God the Father sinend ang Son, tayo ay sinik, tayo ay minahal, tayo ay sinave. Tayo ngayon ay nasa Kanya. We are one with Jesus Christ. Kailangan din naman kung ano ang pag-ibig ang ginawa sa atin ni Kristo, ganun din naman ang gagawin natin sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Kaya may encouragement po sa bawat isa atin, sa ating pagsi-celebrate ng ating Lord's Supper, tayo na kay Kristo ngayon, lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Lalo pa natin siyang mahalin, lalo pa natin siyang sundin, at lalo pa tayong maging matatag sa pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Kailangan mo lumapit, kailangan mo mag-remain para lalo mo siyang maranasan. Kasi yan ang purpose ng buhay. You need to get to know about Jesus. You need to get to know about God. You need to have a relationship sa Kanya. You need to have a firm na foundation ng iyong faith, which is, sabi nga, si Jesus ang perfecter ng ating faith. Amen po ba? If you pursuing God, kahit na may problema, kahit na may maraming challenges, kahit ang daming mga inaharap mo mga parang pagsubok dahil meron kang mga decision na hindi maayos, hindi maganda. Marami kang failure.
Kapag sinik mo ang Panginoon, sabi ng Panginoon, trust me with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Amen po ba? So, ibig sabihin, magtiwala ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos, magtiwala ka sa Kanya kasi siya lang naman ang genuine at legit na nagmamahal sa iyo. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Taas po natin ang ating bread. Ito po ay sumisimbolo ng katawan ni Kristo. Itong katawan ni Kristo ang siyang tumanggap ng lahat ng hirap, lahat ng parusa para sa atin. Kasi nga, dapat tayo ang parusahan dahil tayo makasalanan. Pero si Jesus, walang kasalanan, pero siya ang pinarusahan. Nananampalataya po ba tayo doon? Naniniwala po ba tayo doon? Kaya salamat sa Diyos, wala nang parusa na para sa iyo. Amen po ba? Bago natin i-take ito, magkaroon tayo ng short prayer. Pasalamatan natin ang Panginoon. At kung tayo ay kailangan humingi ng tawad sa Kanya, gawin natin to na may pananampalataya. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Maraming salamat, Ama, dahil kami ay pinatawad mo. Lahat ng parusa ay kinuha ng katawan ni Kristo. Kaya salamat, Lord, wala nang parusa na para sa amin. Hindi, Lord, dahil sa aming sarili. Hindi, Lord, dahil naging mabait kami, kundi dahil sa pagmamahal mo sa amin. Kaya po, pinapupurihan po namin ang Panginoong Yesus. Salamat po, Diyos, sa iyo. Taas po natin ang osya, sabay-sabay po natin kanin. Ganun din po, ang grape juice. Ang sumisimbolo po ng grape juice ay ang banal na dugo ng Panginoon na dapat nating tanggapin. Mga kapatid, lahat ng kasalanan natin, mula nung tayo nagkaisip hanggang ngayon, pati yung mga balang araw ay magagawa pa natin kasalanan, ang Diyos pinatawad na tayo forever. Kaya meron po tayo, sabi po sa Joel, meron po tayong everlasting righteousness. Unlimited righteousness kay Kristo. Again, meron tayong everlasting righteousness kay Jesus Christ. Ang banal na dugo na tumigis sa krus, ang naglinis sa atin at nagbigay sa atin ng karapatan bilang kanyang mga anak. At ang tumanggap sa kanya ay wala na ang kanyang kasalanan dahil lahat ay nilinis na ng Diyos. Kaya pang walang hanggan po ang ating papurit pasasalamat po sa Panginoon. At siya lang po ang dapat nating lapitan tuwing meron po tayong mga bagay na nagagawa. Sabi sa 1 John 1:9, if you confess your sin, God is gracious enough to forgive you. Amen po ba? Tanggapin po natin ang grape juice na ito. Manalangin po tayo. Muli, Ama, salamat po, Diyos, sa iyo na ikaw po ang aming dakilang Diyos, makapangyarihan. Ikaw po ang Diyos na nakakalam ng lahat. At salamat po, Ama, dahil sa kabila ng iyong attributes, sa kabila ng iyong kadakilaan, na andun, Lord, ang pagmamahal mo sa amin. Pinahalagan mo kami. Inibig mo kami. Kaya, Lord, salamat sa iyo. Ikaw lang, Panginoon, ang dapat namin purihin at sambahin. Sa buhay na ito, Lord, aming ina-acknowledge na ikaw lang po, Panginoong Yesus, ang aming iibigin sa isip, sa salita, sa gawa, hanggang po sa aming kalakasan at aming spirit
Tulungan mo kami, Lord, na mahalin ka, i-pursue ka, at manatili sa'yo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tumayo na po. Meron bang announcement? Okay. Tinatawag ko muna si Pastora Jaffa. May announcement po siya para sa atin prayer and fasting. Ayan, salamat Pastor. Again po, ang ating pong prayer and fasting ay gaganapin po sa November 4 to November 8. Okay? So, ibibigay na po namin, i-distribute na po namin yung ating material. Ngayon po, para po ito muna, ibibigay po muna doon sa mga regular ng, kumbaga, nasa KM. Pero pag bago po kayo na nandito, wag po kayo magulat kung hindi po kayo maaabutan. Kasi yung bilang po na aming print ay para po doon sa regular lang po muna. Okay po? So ito po ay i-distribute na po ng ating mga ushers para po sa ating lahat. Pero po ang ating prayer and fasting ay sa November 4 to 8 pa po. Okay? Kasi po next week wala po kami, kaya inuna na po naming ipamigay. Okay? Ngayon po, November 6 ay soaking night po natin. And November 8 ay celebration night. 6 p.m. po ang ating simula dito po sa church. Okay po ba yon? Ayan. Ngayon po, meron po ako ipapakitang picture. Ayan. Sige po. Okay. Ayan, nakikita niyo po ba yung green na sasakyan? Familiar po ba kayo? Si Agatha po yan, okay? Dinala na po natin yung ating mga damit, okay? Yung mga damit po doon sa ating kapartner na mamimigay po sa mga pamilya na kumbaga nangangailangan. Okay? So yan po ay nung nakaraang Sabado. Ang dami po nating nakolekta. Ina-appreciate po namin at nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagbigay. Marami po tayong matutulungan. Ayan sobrang dami po. Gabundok po ang ating naipon. Salamat sa Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. So marami po yang matutulungang mga pamilya. Okay po? So yun lamang po yung ating po prayer and fasting material ay dinidistribute na po ng ating mga ushers. God bless po. Okay. Kaya nga, sa ating prayer and fasting mga kapatid, talaga magkaisa tayo. Manalangin, dumulog sa Panginoon. Let us finish this year. Tapusin natin tong taon na ito with a bang. Tama po ba? Hindi yung parang, naku, matatapos na ang 2024, lungkot naman, ganon. Tapusin natin itong 2024 na merong hope. Tama po ba? Tayo ay expectant heart at tayo ay talagang nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon na meron siyang magandang ginawa this year at magandang gagawin next year. Amen po ba? So let us pray. Magkaisa po tayo sa pananalangin. November 4 to 8. Kasi nga, Jeff, papunta na ba kayo ng Surigao noon? Okay. Oh, yeah. Okay. So pupunta po sila Pastora Jaffa. Kasama po ang team niya. Sino ba kasama doon? Next week na yan, no? Okay, sige. Mamaya pagpipray natin itong ating mga pupunta ng Surigao. Kasi remember po, naalala nyo yung pumunta po yung Vice Mayor ng Surigao sa Claver. So, ang counterpart naman po noon ay sila Jaffa at ang team ay magkakandak po doon ng A Day with the Lord. Okay? Kasi ganun po relationship. Tama po ba? Tulungan. Samahan. Tama po ba? So, salamat sa Panginoon. Mga kapatid, na-receive nyo na ang ating prayer and fasting materials. Yan. Kung kayo makaka-receive niyan at ano ba to? Ano ba tong gagawin dito? Meron po diyang nakalagay naman na day 1, day 2, day 3. No? Kumbaga, day 1, November 4, susundan nyo lang po yon. Okay? Maganda po makabahagi po, kahit maliit, kahit bata, kailangan pong manalangin para sa ating church. Okay? So tayo po lahat ay tumayo na. Salamat sa Panginoon, sa bawat isa. Salamat dahil nandito tayo.
Kaya batiin po natin ang ating mga kapatid, no? Let us yan. Alam ba nila yan? Oo, yan. Okay, batiin muna natin ang ating mga katabi sa kaliwat kanan, sa likod sa harap ng God bless you. Yan. Mag-ingat. Yan. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat sa inyong pagpunta. Nawa kayo ay gabayan, tayo ay gabayan ng Panginoon. At sa ating pagtitipon na ito, nawa meron po tayong nakuha na salita ng Panginoon. Ang ganda po ng shinare po ng aking anak. Salamat sa gumawa din ng mga PowerPoint. Salamat dahil ang Panginoon ang ating we tried. Tama po ba? Para sa Panginoon, kailangan nating, ano ba Tagalog ng tribe? Magpursige. Tama po ba? Magpursige para sa Panginoon at sa buhay na ito, meron tayong kasama. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Amen po ba? Tayo ay pamilya dito, kaya tayo ay nagtutulungan, tayo ay nagsasama-sama because we are God's family. Okay, hawak-hawak muna tayo ng kamay at mamaya magpipray po ako para sa ating tawag dito, prayer and benediction. Let us Sing. Let's this song. Habang po tayo ay nagkahawak-hawak kamay. Diyos natin ay nakikinig sa panalangin ng matuwid. Kaya tayo lumalapit hindi sa ating sarili, tayo ay lumalapit sa Diyos dahil kay Kristo. Panginoon, aming nalapit ang aming buhay. Salamat Lord dahil kami ay inaalagaan mo, kinakalinga mo. Salamat Lord sa pagmamahal mo, sa iyong awa, sa iyong biyaya, sa iyong paggabay. Salamat po Ama sa iyo. Ina-acknowledge po namin Lord na ikaw po ang nag-orchestrate ng lahat. Lahat ng bagay, Panginoon, ay nasa under your control and authority. Kaya, Panginoon, hindi po ikaw nagkakamali sa aming buhay. Kung kami man, Lord, ay makaranas ng kahirapan, Lord, tulungan mo kami na lalo pang manampalataya. Kung meron man kakulangan, tulungan mo kami, Lord, na lalo pang tumingin, Panginoon, sa kaya mong gawin sa aming kakulangan. Ikaw po ang aming God na nag-provide. Kaya tulungan mo, Lord, na sa bawat aming mga kulangan, nandun, Panginoon, yung pagtitiwala namin sa iyo na your grace is enough and yung blessing mo, Panginoon, ay mag-a-abound sa amin. Kaya ang aming mga gastusin, anuman yung mga bayarin, anuman yung mga pangailangan sa bahay, eskwela,
amin itong tinataas sa'yo. Salamat po, Ama, na mayaman ang iyong biyaya sa amin. Ganon din, Lord, kung meron man kaming nararamdaman na karamdaman ngayon, aming itinataas, Lord, ang mga karamdaman na ito. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Salamat po, Ama, na ang kagalingan ay iyong ibibigay, Panginoon, sa iyong panahon, sa iyong will. Kaya, Lord, tulungan mo kung meron man nararamdaman ng kapatid ko na ito, na karamdaman, Lord, na yung pain, yung suffering, I pray, Lord, na bigyan mo siya ng kapayapaan, bigyan mo siya ng hope, at lalong manampalataya sa iyo, na ikaw po ang Diyos na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kagalingan. Magbibigay ito ng honor sa iyong ngalan. Itinataas din namin, O Diyos, ang aming family. Salamat po, Ama, sa aming family. Kaya, Lord, aming itong tinataas ang mga nagtatrabaho, ang mga magulang namin, o ang mga kapatid namin, ang provider ng family. Ikaw po, Panginoon, mag-bless sa kanila, mag-ingat sa kanila, at palakasin mo yung kanilang pangatawan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom sa kanilang pagtatrabaho. Salamat, Lord. Muli, aming itong itinataas ang aming family. Kung meron man, hindi pa nakilala sa iyo. Loobin mo nawa na ang aming testimony ng relationship namin kay Jesus ang maging way para makilala ka ng aming mga magulang na hindi pa nakilala sa iyo, ang aming mga kapatid, mahal sa buhay. Gamitin mo kami, maging ilaw nga kami, Panginoon, ng aming pamilya. Ang church na ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, magpapala. Salamat, Lord, sa family na ito. Salamat, Lord, sa unity. Salamat, Lord, sa pagtutulungan, pagdadamayan, at pagsasama-sama namin, Lord. Patuloy mo kami equip, i-prepare mo kami, Panginoon, para sa malaki pang mga gawain at sa aming pag-a-advance ng iyong kingdom. Tulungan mo kami, Ama. Salamat po dahil alam namin na ang community ng Bukal at ang aming pamilya, Panginoon, meron kang gagawin, Lord. Kaya, Lord, eto kami bilang KM, use us mightily and powerfully. Tulungan mo kami, Holy Spirit, i-prepare mo kami, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Ganon din, Ama, ang aming church building na pinapagawa. Lord, itinataas po namin ito sa iyo. Ikaw po nagsimula, ikaw din, Panginoon, ang magtatapos nito. Ilang milyon man ang kailangan namin para sa building na yon, Lord, higit pa ang kaya mong gawin doon, Panginoon, dahil ikaw po ang makapangyarihan, Diyos, at wala pong imposible sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Ingatan mo kami sa darating na week na ito. Bawat isa na nagtatrabaho, ingatan sila, Panginoon, sa kanilang pagdadrive, sa kanilang pagkukommute, ang mga estudyante na nag-aaral, bigyan ng katyagaan, bigyan ng kasipagan at katalinuhan, at ang bawat isa, Panginoon, na mayroong nararanasan na sa aming problema, Lord, loobin mo na itong week na ito, Panginoon, ay talagang maging significant dahil meron kang gagawin, Lord. Meron kang aayusin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyo. Dakilang Diyos, lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo na may pananampalataya. At tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon na may pananampalataya, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, ang gabay, patnubay, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. God bless us po. Salamat po. Amen. Maraming salamat po, Pastor Joe, sa prayer na ito. Salamat din po sa araw po na ito na pinagkaloob po ng Diyos po sa atin. Para i-honor po si Pastor Joe. Ngayon, let's once again continue to worship for the Lord. I'm trading my sorrows and I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sin
Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. 'Cause we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. 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 Thank you po and God bless po everyone. See you next week.